Tinawagan ko ang aking abogado. Sa gitna ng gabi, habang ang buong Maynila ay natutulog, ginawa ko ang isang desisyon na wawasak sa lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Ang boses sa kabilang linya ay nag-aalala. Jose, sigurado ka ba dito? Humigpit ang hawak ko sa telepono. Ang mga litrato namin ng aking asawa, si Isabela, at ng aming nag-iisang anak na si Sofia ay nakangiti sa akin mula sa lamesa. Isang masayang pamilya, isang perpektong pamilya, isang kasinungalingan. Oo, sabi ko at ang boses ko ay basag ngunit buo. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Ibenta mo ang kumpanya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang Santos Development Corporation, ang legacy ng aking lolo na sinimulan mula sa pawis at dugo, pinalago ng aking ama at minana ko. Ang kumpanyang nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Ang lahat ng iyon ipinag-utos kong bitawan. Bakit? Dahil sa araw na iyon, natuklasan ko na ang buhay na akala ko ay sa akin ay isang malaking panluloko. Ang babaeng pinakasalan ko, ang anak na pinalaki ko, lahat pala ay bahagi ng isang napakatagal na plano. Ginawa ko ito dahil narinig ko ang isang pabulong na hindi para sa aking pandinig. 25 taon. 25 taon kaming kasal ni Isabela. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Isang magandang buhay sa Dasmariñas Village, respeto, pagmamahal, at higit sa lahat, ang aking buong tiwala. Akala ko ang utang na loob na dapat ay natural sa isang pagsasama ay sapat na. Akala ko ang pag-aalaga ko sa kanya at sa aming anak ay may katumbas na katapatan. Pero nagkamali ako. Nakahiga ako sa operating table sa St. Luke's Medical Center. Ang katawan ko ay manhid dahil sa anesthesia para sa aking vasectomy, isang prosedura na siya mismo ang nagmungkahi para daw sa aming kapakanan. Hindi ako tuluyang nawala ng malay. Nakikita ko ang mga anino, naririnig ko ang mga boses na parang nagmumula sa ilalim ng tubig. At doon, sa gitna ng malamig na silid na iyon, habang ako ay walang kalaban-laban, narinig ko ang boses ng aking doktor, si Dr. Gregorio Velasco. Narinig ko siyang bumulong sa nurse, isang pabulong na malinaw at nakakakilabot. Ibigay mo ito sa asawa niya, sabi ng doktor. At pagkatapos idinugtong niya ang mga salitang wawasak sa buong pagkatao ko, huwag mong ipapakita sa kanya. Sa isang iglap, ang lamig ng operating room ay naging yelo sa aking mga ugat. Ano ang nasa sobre na iyon? Bakit kailangang ilihim sa akin? Ang asawa ko, si Isabela. Ano ang kinalaman niya dito? Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis, ngunit ang katawan ko ay hindi makagalaw. Isang preso sa sarili kong kama. Ang pakiramdam ay parang sinaksak ako ng paulit-ulit habang nakahiga at walang magawa. Ang babaeng sinumpaan kong mamahalin habang buhay ay may lihim na binabalak kasama ng mismong doktor na nag-oopera sa akin. Walang utang na loob. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal para lang ipagkanulo ako sa sandaling pinakamahina ako. Ang paghamak sa aking pagkatao ay mas masakit pa sa kahit anong sugat na kayang gawin ng scalpel. Ngunit ang narinig kong iyon ay simula pa lamang. Hindi nila alam na ang bawat salita nila ay narinig ko. Hindi nila alam na ang lalaking akala nila ay mahimbing na natutulog ay gising na gising sa katotohanan. Ang gabing iyon nang iniutos kong ibenta ang kumpanya ay hindi isang gawa ng pagkatalo. Hindi. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na tapos na ang laro nila. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Ang sobreng iyon ang nagbukas ng pinto sa isang kasinungalingan na itinago sa loob ng 25 taon. Isang plano na mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inaakala. At sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang bawat sandali ng kanilang kataksilan. Malalaman nila na ang lalaking kanilang nilinlang ay hindi isang ordinaryong biktima. Ang ginawa nila sa akin ay hindi matatapos sa isang simpleng hiwalayan. Hindi. Ito ay magtatapos sa korte, kung saan ang lahat ng kanilang mga sekreto ay mabubunyag sa buong mundo. Ito pa lang ang simula.
Bago po tayo magpatuloy sa nakagigimbal na kwentong ito, kung bago po kayo sa channel na ito, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi niyo po makaligtaan ang mga susunod na kabanata. At i-commentan niyo na rin po sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras niyo ito pinapakinggan. Gusto kong malaman na sa paglalakbay kong ito para sa katotohanan ay mayroon akong mga kasama, mayroon akong karamay. Ngayon, samahan ninyo akong balikan ang mga pangyayari at alamin natin kung ano nga ba ang laman ng misteryosong sobrang iyon. Ang katahimikan sa recovery room ay halos nakakabingi, tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang aking naririnig. Dahan-dahan, ang bigat ng anesthesia ay nawawala at ang aking isipan na kanina'y parang lumulutang ay nagsimulang bumalik sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan iyon ay nabahira na ng lason, ang pabulong. Huwag na huwag mong ipapakita sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na paulit-ulit na tumutusok sa aking isipan. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nagkunwari akong tulog na tulog, isang estatwa sa ibabaw ng kama. Ngunit sa loob-loob ko, ang aking kaluluwa ay nagsisigaw. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang pamilyar na amoy ng pabango ng aking asawa, si Isabela, ay pumuno sa silid. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Hinaplos niya ang aking buhok, isang kilos na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayon nagdulot ng matinding kilabot. Kumusta na siya? Tanong niya sa nurse na si Michelle. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, isang perpektong pag-arte. Stable naman po, ma'am, sagot ng nurse. Ngunit may panginginig sa kanyang boses. Medyo malalim pa ang tulog. Narinig ko ang pag-aalangan sa bawat salita ng nurse. Alam niyang may mali. Siya ang inutusan. Siya ang kasama sa kasinungalingan. Mabuti, sabi ni Isabela. At pagkatapos narinig ko ang tanong na nagpakumpirma sa aking mga hinala. Nasaan na pala si Dr. Velasco? May kailangan lang kaming pag-usapan. Nasa consultation room po siya sa dulo ng pasilyo, ma'am. Ang sabi niya, puntahan niyo na lang daw po siya doon. Naramdaman ko ang pagtayo ni Isabela. Isang mabilis na halik sa aking noo. Isang halik na malamig, walang buhay. Pagkatapos ay narinig ko na ang kanyang mga takong napapalayo. Iniwan nila akong mag-isa kasama ang nurse. Ngayon na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan, iminulat ko ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay ang mukha ng nurse, si Michelle. Mukha siyang balisa, ang mga mata niya ay hindi mapakali. Para siyang isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Tubig, sabi ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Nagulat siya. Sir Jose, gising na po pala kayo. Mas maaga po kayo sa inaasahan namin. Banyo, sabi ko. Pilit kong inangat ang aking sarili. Ang ulo ko ay umikot, ngunit ang isip ko ay kasing talas ng isang kutsilyo. Tinulungan niya akong tumayo. Bawat hakbang patungo sa maliit na banyo sa loob ng silid ay parang isang kilometrong paglalakbay. Pagkapasok ko agad kong isinara at nilock ang pinto. May isang maliit at makitid na bintana ang banyong iyon. Isang bintana na karaniwang hindi pinapansin, ngunit sa araw na iyon, ang bintanang iyon ang naging bintana ko sa katotohanan. Mula doon, tanaw na tanaw ko ang consultation room number 2. Ang silid ay simple lang, puti ang mga pader, may isang mesa sa gitna. Nandoon si Isabela, mag-isang nakaupo. Maya-maya pa pumasok ang nurse na si Michelle. Walang imik, maingat niyang inilapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa sa harap mismo ni Isabela. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at umalis, na para bang ayaw niyang maging bahagi ng anumang mangyayari. Tinitigan ni Isabela ang sobre. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang abutin niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan at habang binabasa niya ang laman nito, nasaksihan ko ang isang pagbabago sa kanyang mukha. Una, pagkabigla. Pagkatapos, isang ngiti. Isang ngiti ng kasiyahan at pagkatapos, mga luha. Ngunit alam ko ang mga luhang iyon. Nakasama ko siya sa loob ng 25 taon. Hindi iyon mga luha ng kalungkutan.
Iyon ay mga luha ng tagumpay, mga luha ng ginhawa, parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Anuman ang laman ng sobreng iyon ang hinihintay niya. Ilang sandali pa, pumasok si Dr. Velasco. Umupo siya sa tapat ni Isabela. Nakita ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa asawa ko, puno ng kahulugan. Inabot niya ang kamay ni Isabela na nasa ibabaw ng mesa at hinaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng palad nito. Isang kilos na napaka-intimo, napaka-personal. Hindi iyon kilos ng isang doktor na kumakalma sa asawa ng pasyente. Iyon ay kilos ng dalawang taong may malalim na ugnayan, dalawang taong magkasabwat. Hindi ko na napigilan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking sikmura, ang pinaghalong epekto ng anesthesia, ng galit, at ang matinding pagkadurog ng puso ay sumabog. Sumuka ako sa inidoro. Nang lumabas ako ng banyo, maputla at nanginginig, ang mukha ng nurse ay puno ng pag-aalala. "Sir, okay lang po kayo? Nasaan ang asawa ko?" Iyon lang kang lumabas sa bibig ko. Umalis na po, sir. May emergency daw po sa trabaho. Babalikan na lang daw po kayo mamaya." Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Ngumiti ako ng mapait. Kinuha ko ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig, ngunit kailangan kong gawin ito. May isang tao lang akong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi ako huhusgahan. Isang taong kayang maghanap ng katotohanan sa gitna ng pinakamadilim na kasinungalingan. Itinipe ko ang pangalan niya, Marco. Ang mensahe ko ay maikli lang, ngunit puno ng bigat. "Marco, kailangan kita. May nangyaring masama." Iyon ang simula. Ang simula ng pagbagsak ng lahat ng aking pinaniwalaan at ang simula ng aking paglaban. 2 araw pagkatapos ng operasyon, ang pisikal na sakit ay halos wala na. Ngunit ang sakit sa loob ko ay mas malala pa. Bawat ngiti ni Isabela, bawat pag-aalala niya sa aking kalagayan ay parang isang sampal sa aking mukha. Nagpanggap akong normal. Kumain kami ng hapunan na parang walang nangyari. Tinanong niya kung kumusta ang pakiramdam ko. Sinabi kong, "Ayos naman, mas magaan kaysa inaasahan ko." Ngumiti siya, hinalikan ako sa pisngi at umakyat sa itaas para sagutin ang isang tawag. Habang naghuhugas ako ng mga plato, pakiramdam ko ay naghuhugas ako ng dumi mula sa sarili kong buhay. Kinabukasan, pinuntahan ko si Marco. Ang opisina niya ay nasa 2nd palapag ng isang gusali sa Quiapo, sa ibabaw ng isang sanglaan. Kabaligtaran ito ng mundo ko sa Dasmariñas Village. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay salubong sa iyo. Ang mga pader ay puno ng mga mapa at mga litrato. Si Marco ay kaibigan ko mula pa noong kami ay 12 taong gulang. 20 taon siyang nagsilbi bilang investigador bago magtayo ng sarili niyang ahensya. Kung mayroong isang taong kayang maghukay ng mga lihim, siya na iyon. "Umupo ka, Jose," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Sabihin mo sa akin ang lahat." At sinabi ko nga, ikinuwento ko ang bawat detalye, ang pabulong sa operating room, ang sobre, ang kaba ng nurse, ang eksena sa consultation room na nasilip ko mula sa bintana, ang mga luha ng ginhawa ni Isabela, ang intimate na paghawak ng kamay ni Dr. Velasco. Nakinig si Marco ng walang anumang pagkagambala, tanging ang paminsan-minsang pagtango. "Gusto mong imbestigahan ko ang asawa mo at ang doktor na ito?" Tanong niya pagkatapos. "Gusto kong malaman kung ano ang nasa sobre na iyon, Marco. Gusto kong malaman kung bakit siya nagsisinungaling sa akin." Tumango si Marco. "Gagawin ko, pero Jose, kailangan mong maging kalmado sa bahay. Huwag kang magpapakita ng kahit anong sinyales na nagdududa ka. Kaya mo ba?" "Kaya ko," sagot ko. 2 araw ko nang ginagawa. Makalipas ang 48 oras, isang Sabado ng hapon, tumawag si Marco. "Pumunta ka dito, ngayon na." Pagdating ko sa opisina niya, para itong pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang mesa ay puno ng mga folder, mga nakaprint na dokumento at mga litrato. Mukhang hindi siya natulog. "Umupo ka," sabi niya ulit. Itinuro niya ang mga papel sa mesa. "Dr. Gregorio Velasco, 51 taong gulang. Dati siyang nagtrabaho sa isang malaking ospital sa Cebu mula 2016 hanggang 2019. Sa Cebu? Nagulat kong tanong. Si Isabela,
Oo, sa Cebu, pagpapatuloy ni Marco. Umalis siya noong 2021, hindi dahil gusto niya. Isang malaking iskandalo. Isang pasyente ang nagreklamo tungkol sa di angkop na relasyon niya sa asawa nito. Walang lumabas sa media. Pinapili siya ng ospital mag-resign ng tahimik o harapin ng isang ethics investigation. Nag-resign siya at lumipat sa Maynila. Kumuha si Marco ng isa pang dokumento. Mayroon siyang penthouse sa The Residences at Greenbelt. Nagkakahalaga ng 46 na milyong piso. Sobrang laki para sa sweldo ng isang doktor sa St. Luke's. Sinuri ni Marco ang kanyang mga bank account. Nakakatanggap siya ng regular na cash deposits. 435,000 piso dito, 676,000 piso doon, laging mas mababa sa halagang kailangang i-report sa bangko. Ang mga deposito ay nagsimula 2 taon na ang nakalipas. Hindi ito bago. Ito ay isang sistema. Pagkatapos, inilabas niya ang mga surveillance photos. Si Isabela pumapasok sa parking garage ng The Residences, nasa lobby, sumasakay sa elevator. 3 beses siyang nagpunta doon mula noong operasyon mo, sabi ni Marco. Ang bawat pagbisita ay tumatagal ng 1 hanggang 3 oras. Tinitigan ko ang mga litrato. Ang asawa ko pumapasok sa gusali ng ibang lalaki. May kalaguyo siya, sabi ko. Ang mga salita ay parang walang bigat, walang pakiramdam. Marahil, sabi ni Marco. Pero Jose, may mas malalim dito. May kinuha siyang isa pang folder, isang luma at naninilaw na folder. Ito ang kailangan mong makita. Tungkol sa nakaraan ni Isabela, binuksan niya ang folder at inilapit sa akin. Nahanap ko ito sa archives ng Philippine Daily Inquirer, issue ng Agosto 1997. 26 na taon na ang nakalipas. Sa loob ng folder ay may isang clipping mula sa dyaryo. Ang headline sa Society section ay malinaw pa rin. Ang dilag na si Isabela Cruz ipinahayag ang pakikipagtipan kay Dr. Gregorio Velasco. Sa ilalim ng headline, may isang litrato na nagpahinto sa aking paghinga. Si Isabela, 24 na taong gulang, nakasuot ng isang eleganteng gown, nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakatuksedo. Si Dr. Gregorio Velasco, 28 taong gulang, nakapulupot ang braso niya sa baywang ng asawa ko. Pareho silang nakangiti sa kamera sa isang charity gala sa Cebu. Imposible, ponibulong ko. Sabi niya, galing siya sa Iloilo. Sabi niya, hindi pa siya nakakarating ng Maynila bago kami magkita. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nagsinungaling siya, Jose, sa lahat ng bagay. Inilatag niya ang buong timeline. Agosto 1997, inanunsyo ang kanilang engagement sa Cebu. Enero 1998, biglang nakansela. Marso 1998, nag-file ng divorce ang asawa ni Velasco na si Elena. Hunyo 1998, biglang nawala si Isabela sa social scene ng Cebu. Walang paalam, naglaho na lang. At pagkatapos, kumuha si Marco ng isa pang clipping, isang business magazine mula sa Maynila, Disyembre 1998. Ang headline, Batang Developer, minana ang Santos Corporation matapos pumanaw ang ama. Ang sarili kong mukha, noong ako ay 28 taong gulang ang nakatitig sa akin. Nakita niya ito, sabi ko, dahan-dahan kong pinagdugtong-dugtong ang lahat. Nakita niya ang article na ito. Higit pa diyan, Jose, sabi ni Marco. Noong Enero 1999, isang babae na nagngangalang Isabela Cruz ang natanggap bilang event coordinator para sa Children's Hospital Charity Gala, ang mismong gala kung saan ang Santos Development ang pangunahing sponsor. Ang gabing iyon, Pebrero 1999. Naalala ko pa, nagluluksa ako sa pagkamatay ng aking ama, nalulunod ako sa trabaho, at pagkatapos nakilala ko siya, si Isabela. Maganda, profesional, at interesado sa bawat salita ko. Sabi niya, bago lang siya sa Maynila. Sabi niya, galing siya sa Iloilo. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Pinili niya ako. Bago pa kami magkita, alam na niya kung sino ako. Alam niya ang tungkol sa kumpanya. Alam niya na ako ay nag-iisa at mahina. Tinarget niya ako. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang pader na bumagsak sa akin. 25 taon,
isang kapat ng isang siglo. Ang buong pagsasama namin ay isang malaking teatro at ako ang hindi nakakaalam na bida. Ngunit habang pinoproseso ko ang lahat ng ito, nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Marco. Mayroon pa, may mas masahol pa. Jose, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at maingat. Mayroon pa, at ito na ang pinakamalala sa lahat. May kinuha siyang isang huling folder, mas makapal kaysa sa iba. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang dokumento. Isang medical report mula sa St. Luke's. Kailangan mong makita ito, lahat ng ito. Inabot niya sa akin ang papel. Nakasulat sa itaas, Genetic Testing Report. Ang pangalan ko ay nandoon. Sample A, Jose Santos. At sa ilalim nito, ang pangalan na gumibas na titira ko pang lakas. Sample B, Sofia Santos. Ang mga mata ko ay mabilis na hinanap ang resulta. Ang mga salita ay lumabo. Analysis, paternity testing. Result, probability of paternity 0.4%. Conclusion, Chris Hayward is excluded as the biological father of Lauren Hayward. Paulit-ulit kong binasa. Hindi ko maintindihan. Parang ibang lengguwahe ang mga salitang yon. Hindi ito totoo, bulong ko. Si Sofia, anak ko siya. Nandoon ako nung isinilang siya. Patawad, Jose, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng awa. Nahanap ko ito sa cloud storage ni Isabela. Ipinagawa niya ito 6 na linggo na ang nakalipas. 6 na linggo. Habang ako ay abala sa trabaho, habang si Sofia ay naghahanda para sa kanyang huling taon sa law school, habang si Isabela ay nagpaplano ng kung anuman ito. 22 taon, ang bawat kwento bago matulog, ang bawat paghatid sa eskwela, ang bawat pagtawag niya sa akin ng papa. Ang lahat ng iyon, kanino? Hinayaan ako ni Marco na namnamin ang sakit. Pagkatapos, naglabas pa siya ng mga dokumento. Mayroon pa, sabi niya, mga screenshot ng text messages mula sa isang sikretong telepono ni Isabela. Ang mga mensahe ay para sa isang si Gregorio. Isabela, kailan matatapos? Gregorio, malapit na. Handa na ang mga medical records, magtiis ka lang. Isabela, pagod na akong magtiis, 25 taon na. Gregorio, naka-schedule na ang operasyon. Pagkatapos niyan, maghihintay na lang tayo ng tamang tiyempo, 25 taon, ang buong tagal ng aming pagsasama. Ang operasyon, iyon ang vasectomy mo, paliwanag ni Marco. At ang mga medical records, tingnan mo ito. Ipinakita niya sa akin ang mga peking dokumento mula sa St. Luke's. Mga record na nagsasabing nagkaroon ako ng komplikasyon sa operasyon, mga potensyal na problema sa fertility, mga risk factors. Lahat ay kasinungalingan, ngunit mukhang napaka-profesional. Para ano ito, tanong ko? Ngunit bago ko pa matapos, alam ko na ang sagot. Para palabasin na hindi ka na maaaring magkaanak, sabi ni Marco. Para kung may mag-question sa paternity ni Sophia, mayroon silang paliwanag. Pero anak ko si Sophia, desperado kong sabi. Peke ang DNA test na ito. Siguradong peke ito. Ang kamay ni Marco ay bumagsak sa aking balikat. Jose, nagpagawa ako ng pangalawang test sa isang independent na laboratorio. May utang na loob sa akin ng may-ari. Kumuho ang mundo ko, ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Si Sofia, ang aking Sofia, hindi ko pala anak. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, para akong namatay ng buhay. May isa pa, sabi ni Marco, at inilapag niya ang huling dokumento sa harap ko. Ang aking life insurance policy. Na-update noong Pebrero 2019, 203 milyong piso. Naalala ko yon, si Isabela ang nagmungkahi. Dahil daw sa paglaki ni Sofia sa mga gastusin sa college. Si Gregorio Velasco, sabi ni Marco, lumipat sa Maynila noong Pebrero 2016. Ang mismong buwan na in-update mo ang policy na iyan, lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay. Ang 25 taong kasinungalingan, ang planadong kasal, ang anak na hindi sa akin, ang peking medical records, ang insurance, ang tamang tiyempo na kanilang hinihintay. Tumingin ako kay Marco. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang hindi sa akin. Papatayin nila ako. Hindi siya tumanggi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatibay na kumpirmasyon.
Ang biyahe pauwi sa Dasmariñas Village ay parang isang panaginip o mas tamang sabihing isang bangungot. Pagpasok ko sa aming garahe, ang bahay ay madilim. Si Isabela ay natutulog na. Tumayo ako sa may pintuan ng aming kwarto at pinagmasdan siya. Ang payapa niyang mukha, ang kanyang kagandahan, lahat ay isang maskara. Ang babaeng minahal ko ng 25 taon, ang babaeng nagbigay sa akin ng anak na hindi pala sa akin, ang babaeng nagpaplanong patayin ako. Sa mga sumunod na araw, ang tanging nagpatatag sa akin ay ang pag-asa na baka mali ang lahat. Paano kung ang pangalawang DNA test ay nagkamali rin? Paano kung may paraan pa? Kailangan ko ng mas maraming sagot. Kailangan kong malaman kung sino ang mga taong ito. Kaya 1 linggo pagkatapos kong malaman ang lahat, nag-book ako ng flight papuntang Cebu. Sinabi ko kay Isabela na mayroon akong site inspection. Isa na namang kasinungalingan sa isang buhay na puno na nito. Nag-ayos si Marco ng isang pagpupulong. Isang pagpupulong kasama ang nag-iisang tao na mas nakakakilala kay Gregorio Velasco, ang kanyang dating asawa, si Elena. Nagkita kami sa isang coffee shop sa Cebu. Si Elena ay isang eleganteng babae, nasa mga huling bahagi ng kanyang 40s. Ngunit ang kanyang mga mata, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pagod at sakit na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Mayroon kang itsura na katulad ng sa akin, 26 na taon na ang nakalipas, sabi niya pagkaupo niya. Ang itsura ng isang taong nalaman na niloko lang pala siya. Walang paligoy-ligoy, ipinakita ko sa kanya ang litrato ng DNA report sa aking telepono. Tinitigan niya itong mabuti, Z-in, in. Pinag-aralan ang bawat detalye. Maaari ko bang screenshot ito? Tanong niya. Tumango ako. Pagkatapos, pinuksan niya ang kanyang laptop. Peke ito, sabi niya ng walang pag-aalinlangan. Paano niyo po nalaman? Gulat kong tanong. Nagbukas siya ng isang file sa kanyang screen, isang lehitimong DNA report mula sa St. Luke's. Tingnan mo ang format ng header, sabi niya. Inilagay ang 2 imahe ng magkatabi. Ang font, ang signature block. Hindi ganito ang format ng genetic reports ng St. Luke's. Alam ko dahil ang anak ko ay nagpa-test doon noong nakaraang taon para sa isang kondisyong medical. Itinuro niya ang mga maliliit na detalye. Mali ang espasyo sa footer. Iba ang estilo ng pirma ng doktor. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, nakaramdam ako ng isang kislap ng pag-asa. Isang napakaliit na kislap. Ibig sabihin, si Sofia, maaaring anak ko talaga siya. Ang tingin ni Elena ay naging seryoso. Ang ibig kong sabihin, ginawa na ito ni Gregorio dati. Ang pamemeke ng medical records. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan niyang umalis sa Cebu. May isang pasyenteng nagreklamo na binago niya ang resulta ng biopsy para palabasing may cancer para lang pilitin itong magbayad para sa mga mamahaling treatment. Nasettle namin iyon sa labas ng korte. Ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nangyari noong 1997 at 1998. Totoo nga, may relasyon si Gregorio at si Isabela. Ngunit ang kwento ni Elena ay may kaibahan. Nang malaman kong engaged na sila mula sa dyaryo, pinuntahan ko si Isabela sa apartment niya at sa totoo lang, mukhang gulat na gulat siya. Sabi niya, wala siyang kaalam-alam na kasal pa pala si Gregorio. Agad niyang itinigil ang engagement. Pero si Gregorio, pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay naging matigas. Hindi siya marunong magpatawad, Kinong Santos. Hindi kailanman. Sa isip niya, nagsabuatan kami ni Isabela para sirain siya. Pareho kaming sinisisi niya sa pagkawala ng kanyang karera at reputasyon. Kaya nagkabalikan sila, sabi ko. At kung magkasama sila ngayon, pareho silang naghahanap ng paghihiganti. At ikaw, Jose, ikaw ang kanilang ticket para yumaman. Inabutan niya ako ng isang USB drive. Nandyan ang lahat. Mga dokumento ng aming diborsyo. Mga journal ni Gregorio, kinumpiska iyon ng korte. Mga reklamo sa medical board. Kakailanganin mo iyan. Bago ako umalis, may idinugtong pa siya. Isa pa, may kapatid si Isabela, si Melissa kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko siya nakilala, pero nabanggit siya minsan ni Gregorio. Sabi niya, isa raw siyang forensic accountant. Sabi niya, sinubukan daw ni Melissa na bigyan ng babala si Isabela tungkol sa kanya noon.
forensic accountant. Biglang nag-ugnay ang lahat sa sinabi ni Marco tungkol sa shell company. Ang kapatid ni Isabela ang utak sa likod ng money laundering. Pauwi sa Maynila, ang mga salita ni Elena ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi siya marunong magpatawad. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang paghihiganti na binuo sa loob ng 26 na taon. At ako kasama ang aking anak ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ngunit ngayon, hindi na ako isang bulag na biktima. Mayroon na akong mga sagot. Mayroon na akong pag-asa na si Sofia ay tunay kong anak. At mayroon na akong mga armas para lumaban. Pagbalik ko sa Maynila, dala ko hindi lang ang bigat ng mga revelasyon, kundi pati na rin ang USB drive mula kay Elena. Isang maliit na bagay na naglalaman ng mga sandata para sa darating na digmaan. Agad kong pinuntahan si Marco. Ang kanyang opisina na dati tila magulo lang, ngayon ay parang isang command center. Isang malaking whiteboard ang nakasabit sa pader, puno ng mga pangalan, petsa, at mga linyang nag-uugnay sa bawat isa. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang litrato ko. Magandang dalayan, sabi ni Marco. Tinutukoy ang USB. Isinaksak niya ito sa kanyang computer. Habang binubuksan niya ang mga file, isa-isa niyang ipinaliwanag ang kanyang mga natuklasan. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang larawan ng aking buhay sa nakalipas na 25 taon. Ang kapatid ni Isabela, simula ni Marco, si Melissa Cruz. Tama si Elena. Isa siyang forensic accountant na nakatira sa Quezon City. At siya ang nag-iisang incorporator ng isang kumpanya na nakarehistro sa ibang bansa, ang Cruz Consulting LLC. Ipinakita niya sa akin ang mga bank record. Ang daloy ng pera ay malinaw na parang tubig. Mula sa aming joint account ni Isabela, may mga maliliit at regular na withdrawal. 80,000 piso, 100 at 50,000 piso kada buwan. Nakalagay sa description, household expenses, charitable donations, mga halagang hindi ko kailanman pinansin, mga halagang hindi magiging kahina-hinala. Sa loob ng 23 taon, ang kabuuan ng mga maliliit na halagang iyon ay umabot sa halos 28 milyong piso. Ang perang iyon ay napupunta sa Cruz Consulting. At mula sa Cruz Consulting, regular na may lumalabas na pera patungo sa isang personal na account. Ang account ni Dr. Gregorio Velasco. Halos 14 na milyong piso ang natanggap niya sa loob ng 2 taon. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, Jose, sabi ni Marco. Ito ay money laundering, profesional ang pagkakagawa. Si Melissa ang arkitekto ng lahat ng ito. Kaya pala napakabilis ni Isabela na magmungkahi ng vasectomy. Dahil bumalik na sa eksena si Velasco at kailangan na nilang bilisan ang plano. Pero bakit ngayon lang? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Bakit sila naghintay ng 25 taon? Sumandal si Marco. Hindi sila naghihintay, Jose. Sila ay nagtatanim. Pinapalaki nila ang kanilang investment. Ikaw ang investment. Ipinakita niya sa akin ang isang chart ng valuation ng Santos Development Corporation sa paglipas ng mga taon. Noong 1999 nang pakasalan ako ni Isabela, ang halaga ng kumpanya ay nasa 145 milyong piso. Ngayon pagkatapos ng lahat ng aming pagpapalago, ang halaga nito ay nasa 1.27 bilyong piso. Mas mayaman ka ngayon kaysa dati, sabi ni Marco. Idagdag mo pa diyan ang 200 at 3 milyong pisong life insurance mo. Kung magtatagumpay sila, si Isabela ay aalis na may halos 800 at 70 milyong piso. Ang pakiramdam ay parang nalulunod ako. Ang bawat alaala, ang bawat anibersaryo, ang bawat mahal kita na sinabi niya, lahat ay may presyo. Para akong isang hayop sa isang bukirin, pinapataba, inaalagaan, para lang katayin sa tamang panahon. Ngunit hindi iyan ang pinakamasama, pagpapatuloy ni Marco, at ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Binuksan niya ang isa pang folder, ang medical records mo. Nag-hack siya sa sistema ng St. Luke's. Huwag ko na raw tanungin kung paano. Ipinakita niya sa akin ang aking mga record
Mula pa 3 taon na ang nakalipas, ang aking taunang physical exam, ang aking pagpunta sa ER dahil sa trangkaso. Sa bawat pagkakataon, kahit iba ang aking doktor, laging may consultation note mula kay Dr. Gregorio Velasco, isang urologist. Bakit siya makikialam sa isang simpleng check-up? Nangongolekta siya ng impormasyon, paliwanag ni Marco. Bawat blood test, bawat resulta, sinusuri niya. Hinahanapan kanya ng natural na sakit na maaaring ikamatay mo at nang wala siyang makita, kinailangan niyang gumawa ng dahilan. At doon niya inilabas ang surgical report mula sa aking vasectomy. Nakasulat doon, complications during the procedure. Excessive bleeding requiring additional surgical intervention, high risk for future infections and long-term complications. Pero magaling ang recovery ko, sabi ko. Halos walang sakit. Eksakto, sabi ni Marco. Dahil hindi naman nangyari ang mga komplikasyong iyan. Ngunit ngayon, mayroon ng isang opisyal na medical record na nagsasabi na nangyari nga at kasama sa record na iyan ang liability waiver na pinirmahan mo bago ka operahan. Ang katotohanan ay sumampal sa akin ng malakas. Anumang problema sa kalusugan ko sa hinaharap, impeksyon, cancer, ay madaling maisisisi sa komplikasyon mula sa vasectomy. Hindi ito magiging kasalanan ni Isabela. Ito ay magiging medical malpractice. Maari pa niyang idemanda ang ospital para sa isang settlement at pagkatapos ay kokolektahin niya ang life insurance. Ang timeline para sa iyong aksidente ay 6 hanggang 12 buwan pagkatapos ng operasyon, sabi ni Marco. Kung kailan ang mga komplikasyon ay katanggap-tanggap sa medikal na paliwanag. At pagkatapos, ang huling dagok, isang email na nakuha niya mula sa sikretong telepono ni Isabela. Isang email para kay Gregorio tungkol kay Sofia. Kapag ayos na ang lahat, ipapadala natin si S sa isang boarding school sa Switzerland. Magtatayo tayo ng trust fund para sa kanya. Siguro sapat na ang $200,000 para manahimik siya. Collateral damage lang naman siya, pero kailangan makaka-adapt din siya. Pagdating niya ng 25, kapag nakuha na niya ang mana niya, matagal na tayong nasa isang mainit na lugar. Hindi na niya tayo mahahanap. Ang sagot ni Gregorio ay mas malamig pa. Sang-ayon ako. Ang anak ay hindi ko problema, hindi kailanman. Collateral damage. Iyon ang tingin nila sa aking anak. Hindi nila siya papatayin, mas masahol pa. Buburahin nila siya sa kanilang buhay, itatapon na parang isang lumang bagahe at tataka sila kasama ang pera. Isang malamig na galit ang bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi ito isang nag-aalab na apoy. Ito ay isang malamig, kinakalkula at mapanirang galit. Tumingin ako kay Marco sa lahat ng ebidensya na nakalatag sa aming harapan. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, ngumiti ako. Isang malamig ng ngiti. Iniisip nila na ako ay isang hangal, sabi ko. Isang mabuting tao na emosyonal na magre-react kapag nalaman ang katotohanan. Nagkakamali sila, sisirain natin sila sa legal na paraan at permanente. Sa mga sumunod na 2 linggo, ang aming bahay sa Dasmariñas Village ay naging isang entablado. Ako ang bida, gumaganap bilang isang mapagmahal na asawa na nagpapagaling mula sa isang operasyon. At si Isabela naman, ang mapag-arugang asawa na hindi alam na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat gabi natutulog ako sa tabi ng isang babaeng nagpaplanong patayin ako at bawat umaga, nginingitian ko siya na parang walang nagbago. Ito ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay ko. Ngunit kailangan kong gawin. Dahil habang ako ay umaarte, si Marco at ang kanyang team ay kumikilos na. Ang unang hakbang ay ang pagpasok sa pugad ng kalaban, ang penthouse ni Dr. Velasco sa The Residences at Greenbelt. Imposible itong gawin ng hindi napapansin, ngunit si Marco ay may mga koneksyon. Natuntun niya ang maintenance supervisor ng gusali. Isang lalaking may malaking pagkakautang dahil sa pagsusugal. Para sa halagang sapat na para mabayaran ang kanyang utang at kaunting dagdag, binigyan niya kami ng access. Isang gabi, 2:00 ng madaling araw pumasok kami sa penthouse. Tahimik at mabilis.
Nag-install kami ng 4 na maliliit na kamera sa sala, sa kwarto, sa kusina at sa pasilyo. Naglagay din kami ng mga audio device sa mga butas ng aircon. Lahat ng ito ay konektado sa isang live feed na direktang mapapanood mula sa surveillance van ni Marco. Ang supervisor ay hindi nagtanong, ayaw niyang malaman. Ang pangalawang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa batas. Nakipagkita si Marco kay Detective John Morrison ng pulisya. Si Morrison ay isang veteranong investigador na dalubhasa sa medical fraud at may personal siyang interes kay Velasco. Siya pala ang nag-imbestiga sa iskandalo sa Cebu noon, ngunit hindi niya naisampa ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bigyan mo ako ng matibay na ebidensya, Marco, sabi ni Morrison. Ang kanyang mga mata ay matalim at ako na ang bahala sa arrest warrant. Habang nangyayari ang lahat ng ito, gumawa ako ng sarili kong hakbang. Nagpunta ako sa isang pribadong laboratorio hindi sa St. Luke's at nagpagawa ako ng isang tunay na DNA test. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang resulta. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binubuksan ko ang sobre. At doon, nakita ko ang mga salitang nagpabalik ng buhay sa akin. Probability of paternity, 99.9%. Si Sofia, anak ko siya. Ang peking DNA test, isa lang pala iyon sa kanilang mga kasinungalingan para lalo akong guluhin at sirain. Ang luhang pumatak sa papel na iyon ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan at galit. Mas lalong tumibay ang aking determinasyon. Hindi na lang buhay ko ang ipinaglalaban ko. Ipinaglalaban ko ang katotohanan para sa aming dalawa ng aking anak. Handa na ang lahat. Handa na ang mga warrants of arrest para sa kanilang 3. Si Isabela, si Velasco, at ang kapatid niyang si Melissa sa Quezon City. Ang plano ay sabay-sabay silang huhulihin. Walang magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng babala sa iba. Biyernes ng hapon, October 13. Nakaupo ako sa loob ng surveillance van ni Marco kasama si Detective Morrison. Ang van ay nakaparada sa isang parking lot sa tapat ng The Residences. Mula sa mga monitor, kitang-kita namin ang loob ng penthouse. Lahat ng kamera gumagana, kumpirma ni Marco. Malinaw ang audio. Kailangan nating marinig na pag-usapan nila ang plano ng pagpatay ng malinaw, sabi ni Morrison. Hindi pahiwatig, kailangan ng malinaw na intensyon. Gagawin nila, sabi ko. Nararamdaman kong naiinip na si Isabela. Itutulak niya ang usapan. 5:30 ng hapon, tinawagan ko si Isabela mula sa aking opisina. Honey, kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. May bigla ang meeting. Huwag mo na akong hintayin. Baka mga 11:00 na ako makauwi. Ang boses niya sa kabilang linya ay masaya. Masyadong masaya. Okay, sige. Magpapahinga na lang ako. Manunood siguro ako ng pelikula. Narinig ko ang hindi niya sinabi, ang ginhawa sa kanyang boses. Ang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya, 6:15, nakita namin sa aming sariling surveillance camera sa bahay si Isabela na paalis na. Nakaayos siya, nakabihis. Hindi iyon ang suot ng isang taong manunood lang ng pelikula sa bahay. 7:00, pumasok ang sasakyan niya sa parking ng The Residences at sa monitor sa aming van, nakita namin siyang pumasok sa penthouse. May sarili siyang susi. Siyempre, binuksan ni Velasco ang pinto. Agad silang nagyakap at naghalikan. Ang yakap ng mga nagmamahalan, ang halik ng mga kasabwat. Nakaupo ako sa van, pinapanood ang lahat sa screen at wala akong naramdaman. Ang lalaking ako 1 buwan na ang nakalipas ay siguradong durog na. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal nang namatay. Ayos ka lang? Tanong ni Marco. Tumigil akong mahalin siya noong marinig ko ang pabulong sa operating room, sabi ko. Ito, kumpirmasyon na lang ito. Nagbuhos sila ng alak. Nag-usap ng ilang minuto tungkol sa mga simpleng bagay. At pagkatapos ibinaba ni Isabela ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hanggang kailan pa, Gregorio? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw na malinaw sa aming mga speaker. Pagod na akong magpanggap. Inayos ni Marco ang volume. Si Morrison ay humawak na sa kanyang radyo, handang tumawag ng backup. Ikinabit ko ang aking headphones. Pakinggan natin, sabi ko.
Pakinggan natin kung paano nila kokondenahin ang kanilang mga sarili. Ang boses ni Isabela, ang boses na nagsabi sa akin ng mahal kita sa loob ng 25 taon, ay umalingaw-ngaw sa aking headphones. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sinasabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating maghintay, sabi niya. 25 taon na, Gregorio, 25 taon akong nagpapanggap na asawa ng isang lalaking halos hindi ko na matiis. Ang boses ni Velasco ay kalmado, kinakalkula. Pasensya, mahal ko, malayo na ang narating natin. Perpekto na ang mga medical records. Dokumentado na ang mga surgical complications. Kailangan na lang natin ng tamang tiempo. Anong klaseng tiempo? Tanong ni Isabela. Isang aksidente. Talaga bang gagawa tayo ng paraan para mangyari iyon? Hindi natin kailangang gumawa ng kahit ano, sabi ni Velasco. Ang mga construction site ay likas na mapanganib. Isang 54 na taong gulang na lalaki na may surgical complications. Nagtatrabaho ng mahabang oras, stressed, isang pagkahulog, isang depektibong kagamitan, isang atake sa puso dahil sa sobrang pagod. Lahat ng iyon ay kapanipaniwala. Paano ang autopsy? Ipapakita ng autopsy kung ano mismo ang idinokumento ko, sagot ni Velasco. Underlying surgical trauma, stress sa sistema, natural na paglala ng mga komplikasyon, pipirmahan iyon ng medical examiner nang walang tanong-tanong. Narinig ko ang kagalakan sa boses ni Isabela. Sigurado kang gagana iyan at magbabayad ang insurance ng kumpanya niya? Sa pagitan ng workers' compensation at ang 203 milyong pisong life insurance policy mo, aabot iyan sa halos 5 milyong dolyar o 270 milyong piso, sabi ni Velasco. Idagdag mo pa ang pagbenta sa Santos Development, aabot tayo sa 15 hanggang 18 milyong dolyar, halos 1 bilyong piso. Narinig ko si Isabela na tumawa. Isang tunay na tawa. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas, karapat-dapat tayo dito, sabi niya. Ito ay hustisya, sabi ni Velasco. Sa ginawa nila sa atin sa Cebu, sa ginawa ng nanay mo sa akin, sa pagsira ni Elena sa karera ko, sa pagkawala mo ng buhay na nararapat para sa iyo, ito ay hustisya. Paano si Sofia? Tanong ni Isabela. Ano ang tungkol sa kanya? Malamig na sagot ni Velasco. Hindi ko siya anak. At halos hindi rin naman siya anak ni Jose kung emosyon ang pag-uusapan. Masyadong abala sa trabaho ang lalaking yon. Magluluksa siya sandali, tapos makakalimot din. Ipadala natin siya sa boarding school sa Zurich. Gawa natin ng trust fund. Pagdating niya ng 25, matagal na tayong wala. Makaka-adapt siya. Collateral damage lang naman siya. Hindi natin problema. Sa loob ng van, ang mga kamao ko ay nakakuyom ng napakahigpit. Ngunit ang mukha ko ay nanatiling kalmado. Sapat na iyan, sabi ni Morrison, kinuha ang kanyang radyo. Malinaw na conspiracy to commit murder. Tatawagan ko na sila. Sandali, sabi ko. Hayaan mo silang tapusin. Gusto kong makuha ang lahat. Nag-usap pa sila ng ilang minuto tungkol sa kanilang mga plano, mga tropikal na lugar na pupuntahan, mga bagong pagkakakilanlan. At pagkatapos, ibinigay na ni Morrison ang utos. Lahat ng unit, si Morrison ito, go, go, go. Sumakay kami sa elevator papuntang 24th floor. Ako, si Marco, si Morrison, at 4 na unipormadong pulis. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Alas 7:35 ng gabi, kumatok si Morrison sa pinto ng penthouse. Dr. Velasco, pulis siya po, buksan niyo ang pinto. Katahimikan. Pagkatapos ay mga bulungan sa loob. Kumatok si Morrison ng mas malakas. May search warrant kami. Buksan niyo ito or sisirain namin. Bumukas ang pinto. Si Velasco, sinusubukang magmukhang kalmado. Mga opisyal, ano po ito? Dr. Gregorio Velasco, sabi ni Morrison, arestado ka para sa conspiracy to commit murder, medical fraud at insurance fraud. Pinasa niya kay Velasco ang kanyang mga karapatan habang ipinoposasan siya. Lumabas si Isabela mula sa loob ng apartment. Gregorio, ano? Natigilan siya nang makita niya ako nakatayo sa pasilyo na wala ang kulay sa kanyang mukha. Jose, sabi niya nauutal, anong nangyayari dito? Tinitigan ko siya, ang babaeng minahal ko ng 25 taon.
Wala akong naramdaman kundi isang malamig na determinasyon. Tapos na, Isabela. Tapos na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa amin ni Velasco. At pagkatapos, naintindihan niya. Alam mo, gaano katagal? Sapat na, sagot ko. Sapat na para marinig ang bawat salita na sinabi niyo, ang bawat plano, ang bawat kasinungalingan. 25 taon ang kasinungalingan. Isang pulis ang lumapit sa kanya, Isabela Santos, arestado ka para sa conspiracy to commit murder, fraud, at money laundering. Hindi niyo maaring gawin ito, sigaw niya habang pinoposasan siya. Si Sofia, anak ko siya. Lumapit ako. Si Sofia, anak KO siya. Ang aking tunay na anak, ang DNA test na ipinakita mo sa akin, peke. Tulad ng lahat ng bagay tungkol sa iyo. Pero alam mo yon, hindi ba? Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa DNA test. Nahanap ko ang sikretong telepono, Isabela, sabi ko. Nahanap ko ang mga email. Nahanap ko ang shell company niyo at ang kapatid mo. Nahanap ko ang lahat. Habang dinadala nila siya palabas, sumigaw siya pabalik sa akin. Hindi ka mapapatawad ni Sofia para dito. Kamumuhian ka niya. Marahil, sabi ko, pero mananatili siyang buhay at sa huli malalaman niya ang katotohanan. Ang akala ko, ang pag-aresto sa kanila ang pinakamahirap na bahagi. Nagkamali ako. Ang pinakamatinding laban ay hindi nangyari sa penthouse na iyon, kundi sa telepono ilang oras pagkatapos. Kailangan kong maunahan si Isabela. Kailangan kong makausap ang aking anak bago pa man malason ng ina niya ang kanyang isipan. Nasa loob ako ng aking sasakyan, nakaparada sa labas ng aming madilim na bahay. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang dinidial ko ang numero ni Sofia. Papa, sagot niya, gabi na, ayos lang po ba ang lahat? Sofia, anak, kailangan mong umuwi. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mama mo. Si mama? Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Huminga ako ng malalim. Inaresto siya, Sofia. Kailangan kong ipaliwanag. Ano? Ang boses niya ay biglang nanlamig. Papa, tumawag sa akin si mama. 20 minuto na ang nakalipas mula sa kulungan. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung paano mo siya sinetap. Kung paano mo siya tinrap. Kung paano mo ginawa ang lahat para mawala siya. Sofia, anak, hindi iyan totoo. Pakinggan mo ako, pakiusap. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ito kay mama. Narinig ko ang paghikbi sa kabilang linya. 25 taon, Papa, tapos itatapon mo lang siya na parang basura. Sofia, umuwi ka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ebidensya. Click! Ibinaba niya ang telepono. Ang sumunod na 3 araw ay isang purong impyerno. Nag-text ako, walang sagot. Tumawag ako, diretso sa voicemail. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang patunay na natatalo ako sa laban na ito. Ang laban para sa aking anak. Noong Lunes, nag-text siya sa wakas. Nakasama ni Mama, wag mo na akong kontakin. Sinabi sa akin ni Marco na kumuha si Sofia ng isang magaling at mamahaling abogado para kay Isabela. Ginagamit niya ang sarili niyang pera, ang perang ibinigay ko sa kanya para sa kanyang pag-aaral, para ipagtanggol ang babaeng nagplanong patayin ako. Alam kong wala akong magagawa kundi maghintay. Sinulatan ko siya. Isang mahabang liham, 6 na pahina, sulat kamay. Ikinuwento ko ang lahat mula sa simula. Mula sa kasinungalingan sa Cebu hanggang sa pabulong sa operating room. Sinabi ko sa kanya na may karapatan siyang magalit, may karapatan siyang hindi maniwala sa akin. Hindi ko sinisiraan ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Ang tanging hinihiling ko ay pakinggan niya ang katotohanan. Hindi mula sa akin kundi mula sa mga ebidensya. Ipinadala ko ang sulat at naghintay ako. Lumipas ang mga linggo, ang bahay ay naging napakatahimik. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng kanyang pagkawala. Nalaman ko mula kay Marco na linggo-linggo niyang dinadalaw si Isabela sa kulungan. At sa bawat pagdalaw na yon, alam kong lalong nilalason ni Isabela ang kanyang isipan. Dumating ang Pasko. Mag-isa akong kumain ng Noche Buena. Ang pinakamasakit na Pasko ng buhay ko. Ang tanging hiling ko ay hindi mga regalo o selebrasyon. Ang tanging hiling ko ay ang makasama muli ang aking anak. At pagkatapos, isang umaga noong Disyembre, tumunog ang telepono ko, si Marco. Jose,
Pumunta dito si Sofia sa opisina ko 1 oras na ang nakalipas. Nanigas ako. Bakit? Gusto niyang makita ang ebidensya. Lahat ng ito? Naniniwala na ba siya sa akin? Hindi pa, sabi ni Marco. Pero nagsisimula na siyang magduda sa nanay niya. May nahanap siyang sarili niyang ebidensya. Ito na ang simula, Jose. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Pag-asa. Nalaman ko kalaunan kung ano ang nangyari. Ipinakita sa kanya ni Marco ang lahat. Ang mga audio recording, ang mga financial trail, ang mga email tungkol sa boarding school. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing, collateral damage lang naman siya. Doon nagsimulang gumuho ang mundo ni Sofia. Umuwi siya sa aming bahay habang wala ako. Hinalughog niya ang kanyang lumang kwarto. At sa isang drawer, natagpuan niya ang kanyang lumang high school phone. Pinuksan niya ito at sa mga lumang text message, nakita niya ang isang usapan nila ni Isabela noong 2019. Sofia, Ma, parang ang lungkot niyo po palagi. Isabela, pagod lang anak, malapit ka nang mag-college pagkatapos niyan, magiging mas maayos na ang lahat. Isang simpleng palitan ng text na walang kahulugan noon. Ngunit ngayon, sa konteksto ng lahat ito ay isang kumpirmasyon. Matagal nang may plano ang kanyang ina. At pagkatapos, pinuksan niya ang sulat ko. Ang sulat na itinago niya nang hindi binabasa. Umiyak siya habang binabasa ito. Noong Disyembre 12, pumunta siya sa kulungan. Sa visiting room, hinarap niya ang kanyang ina. Tinanong niya ang lahat. Tungkol sa Cebu, tungkol sa pera, tungkol sa plano ng pagpatay, tungkol sa pagiging collateral damage. Sinubukan ni Isabela na magdahilan, nasisihin ako. Ngunit sa huli, sa harap ng lahat ng ebidensya na alam na ni Sofia, umamin siya. Hindi sa paraan ng pagsisisi, kundi sa paraan ng pagbibigay katwiran. Akala ko madali lang siyang target, sabi daw ni Isabela, tumutukoy sa akin. Isang nagluluksa at mapagtiwalang lalaki, hindi ko akalain na malalaman niya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang gumiba kay Sofia. Doon niya naintindihan. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay isang kondisyon. 3 araw pagkatapos ng pagdalaw na iyon, habang nagtatrabaho ako sa aking home office, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harapan. Napatayo ako ng napakabilis at doon sa pasilyo nakatayo si Sofia. May dala siyang duffel bag. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Sa loob ng ilang segundo, nagtitigan lang kami at pagkatapos, nabitawan niya ang kanyang bag. Papa, basag ang kanyang boses. Lumapit siya at yumakap sa akin ng napakahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Sorry Papa, I'm so sorry. Hindi ako naniwala sa iyo, pinili ko si Mama. Patawarin mo ako. Niyakap ko siya pabalik, ang sarili kong mga luha ay tumutulo na. Ayos lang anak, bulong ko. Nandito ka na, iyon ang mahalaga. Uupo kami sa sala at ikinuwento niya sa akin ang lahat. Mula sa opisina ni Marco hanggang sa pagdalaw sa kulungan. Paano mo ako mapapatawad? Tanong niya. Walang dapat patawarin, sabi ko. Anak kita, palagi kitang mamahalin. Kaya heto ako ngayon, 55 taong gulang, ibinabahagi sa inyo ang tunay na kwentong ito. Hindi para humingi ng awa, kundi para hindi ninyo maranasan ang mga pagkakamaling nagawa ko. Sa loob ng 25 taon, nagtiwala ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako nagtanong ng mga mahihirap na tanong. Hindi ko sinuri ang mga bagay na tila napaka-perpekto. Iyan ang leksyon na itinuro sa akin ng Diyos sa mahirap na paraan. Magtiwala pero mag-verify. Magmahal ng malalim pero panatilihing bukas ang iyong mga mata. Ang mga kwento ng ating mga lolo't lola, ang mga kasabihan ng matatanda, laging binibigyang diin ang ganitong karunungan. Sana pala ay mas maaga akong nakinig. Huwag ninyong baliwalain ang mga red flag. Kapag mayroon kayong naramdaman na mali, malamang ay tama kayo. Dumating si Isabela sa buhay ko sa isang perpektong panahon, masyadong perpekto. Alam niya kung ano ang eksaktong sasabihin, kung paano eksaktong kikilos. Ako ay mahina noong panahong iyon, nagluluksa sa pagpanaw ng aking ama at sinamantala niya iyon. Matuto kayo mula sa aking tunay na kwento. Pinag-aaralan ng mga Maninila ang kanilang biktima.
Protektahan ninyo ang inyong mga ari-arian, pero higit sa lahat, protektahan ninyo ang inyong puso at ang inyong mga anak. Muntik ko nang mawala si Sofia dahil sa sobrang pagtitiwala ko. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon nang matuklasan ni Marco ang katotohanan at pinasasalamatan ko siya araw-araw para sa interbensyong iyon. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Ang pinakadakilang pamana ay hindi pera o mga gusali. Ito ay ang pagtuturo sa ating mga anak na kilalanin ang panlilinlang at mamuhay ng may integridad. Ang tunay na kwentong ito ay hindi lang sa akin. Ito ay isang babala para sa bawat magulang, bawat asawa, bawat taong naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na kahit walang karunungan. Nagbabantay ang Diyos sa atin kahit sa gitna ng kataksilan. Ang mga kwentong ipinapasa natin sa bawat henerasyon ay may dahilan upang bigyan ng babala ang susunod. Itinuro sa akin ng karanasan ko na ang katotohanan ay laging lumalabas at ang hustisya sa huli ay laging nananaig. Kung nakarelate kayo sa kwentong ito, mangyari po lamang na i-share ninyo. Mag-comment sa ibaba kung nakaranas na kayo ng katulad na pagtataksil o kung meron kayong payo para sa iba. At mangyari po lamang na mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang mga aral sa totoong buhay na maaaring magprotekta sa inyong pamilya. Ang inyong suporta ay makakatulong sa iba na maiwasan ang mga pagkakamaling nagawa ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-ingat po tayong lahat.